P4O10 plus H2O, ano kaya ang kanyang product? Okay, so we have, kanina na ba tayo kanina? Kalimutan ko na kung kanina na tayo. Kay Dominic na yata. Ay, kay Nashlin. Tama ba? Nashlin. Okay, so this is a double displacement reaction with a twist. Okay? Ito tatandaan nyo guys. This is a reaction between a non-metal oxide. Okay, in this case we have your phosphorus, non-metal oxide plus water. Technically, this is a double displacement reaction, but pagka nakakita kayo ng non-metal oxide plus water, this will always forms an acid. Okay? For metal oxides, kunwari nakakita ka dyan ng Na2O, CaO, Al2O3, Fe2O3. Yan, mga tinatawag natin to mga metal oxides. Pag mga metal oxide plus water, it will always form base. Okay, tandaan yan ha. So in this case, magpo-form siya ng phosphoric acid. Okay, may byproduct din yan. Sir, ano yung byproduct yan? Pwede siyang mag-form ng phosphorus acid, H3PO3. So, since byproduct lang siya, hindi natin siya kailangan isulat unless i-state ko siya sa problem. Okay, pag i-state ko sa problem, P4O10 plus H2O forms H3PO3, yun yung gagamitin nyo. Pero kung predicting ng products, si P4O10 plus H2O will always form phosphoric acid. Okay, so let me give you another example. Si NaO plus, sabihin niyo, pag nagra-wrap na ako ha, baka masyado na ako mabilis. Minsan di ko na napapansin. Okay, si NaO plus water, again, it will always form a base. So in this case, magpo-form siya ng NaOH. Okay, si CaOH plus H2O, magpo-form yan ng base, CaOH2. Sir, ba't nagkaroon ng OH2? Tandaan nyo, si calcium is part of group 2. Kaya 2 plus siya. Kaya meron siya. Okay? Clear ba? Naguguluhan na? Masaya pa ba kayo? Hindi na kayo masaya? Clear ba tayo doon, Dominic? Faith? Clear po. Clear? Okay ha. So in this case, since sabi ko nga, predicting products tayo, non-metal oxide plus water will always form an acid. So gagamitin natin H3PO4. Ang gagamitin nyo yung mas mataas palagi na oxygen content. Okay? So ito kaya, reaction, H2 plus S. Kanina ba tayo? Ay Irish N. Anong type of reaction kaya to, Irish N? Synthesis po. Okay, so this is a synthesis reaction. And this is a reaction between hydrogen and sulfur. So H2S. So si hydrogen guys, sir bakit naging H2S? Si hydrogen kasi pwede natin siyang i-treat as metal, di ba? H plus yung usual na charge niya. And then si sulfur 2 minus. So pag pinag-criss-cross niya, H2S. Okay? To balance this, balance ba si hydrogen? Balance. Si sulfur ang hindi. So maglalagay tayo ng 8 dito. Tapos maglalagay din tayo ng 8 dito. To balance the reaction. Okay? Nagets ba? Nagets? Clear ba tayo, Irish B? Mabilis ba ako, Izri? Sakto lang. Para nawa ko si Glock 9. Tulog na si Izri. Sige, question, Janet? Sir, i-base po ba namin yung yung magiging product dun sa cation or anion po? It depends. Okay, so ano yung depends na yun, Janet?
For example, yung third example natin, itong S8 plus O2. Sabi ko sa inyo, any sulfur plus oxygen will always yield SO3 and SO2. Si SO2 byproduct. So, pagka nagpe-predicting tayo ng reaction, SO3 lang palagi. Phosphorus plus oxygen, laging P2O5. Pwede yan. Kanina, ito, may P4O10 ka. So, P4O10 is just a byproduct. Unless stated otherwise, si P2O5 yung gagamitin natin. Okay? So, si nitrogen plus oxygen will always yield NO3, pero mayroon yung byproduct na NO2 tsaka N2O. Okay? So, unless stated otherwise, Jened, hindi natin gagamitin itong dalawa. Okay, Jened? Na-clear ba? Clear po. Sige. So, ito si H2 plus S. Since si H nandito siya sa group 1, tapos si S na sa group 6. No? So, si hydrogen kasi, normally, tinitreat natin siya as metal. Kaya siya nagiging cation. Tapos si sulfur nagiging anion. Kaya pwede tayo mag-criss-cross. Okay? Clear? Sige, nagtaas ng kamay si Renz. Renz, question. Sir, sa mga non-metal oxide po yung ganon, yung hindi mag-a-apply yung criss-cross? Yes, sa mga non-metal. Okay, non-metal plus non-metal. Question? Wala? Sige. Sabihin niyo pag may question ha, baka nasyado na akong nag-rock. How about this one? What is this type of reaction? Sige, si Isri. Hindi sumagot si Isri kanina. Tutulog na yata. Ito, Isri. Synthesis. Double displacement po. Double displacement. Tignan mo yung bawat reactants, Isri. Ito ba? Compound ba to? Element? Element po. Ano po pala? Compound or Synthesis reaction po. Okay. So this is a synthesis reaction. So this will form Al I3. So in this case, may balance na pala. Hindi ko na-delete yung mga coefficient. Sorry. So, ano ba? Al3 yan. So yan, balance na siya. Ayan, balance na siya. Hindi ko pala na-delete yung coefficient. Sorry. Kaya nag-balance siya sa sarili niya. Anyway, that is the balance reaction. Ito, basta ako hindi ko rin na-delete. Hindi, na-delete ko. Okay? So, we have here CuCl2 plus KOH. Ano kaya to? Si Kelsey. Synthesis, decomposition, single replacement, or double replacement. Diyan pa ba si Kelsey? Double displacement. Okay, so tama si Kelsey. No? This is a double displacement reaction. Okay? So kung titignan mo yung dalawang reactant, CuCl2, this is a compound, KOH is a compound. So therefore, etong Cu, kukunin niya si OH. Hindi lang si hydrogen yung kukunin niya ha, but si OH. And then si potassium, kukunin niya si chlorine. Okay? So tingnan muna natin yung charges. Cu, since may 2 plus, ay may 2 dito, si Cu2 plus to. Okay, plus. Chlorine, since yung chlorine, lagi negative 1 yung charge niya, edi lalagyan natin na negative 1. Plus, si K, since part siya ng group 1, plus 1. And then si OH, ang kanyang charge ay laging negative 1. So si chlorine, si copper, kukunin niya si hydroxide, si OH. And then for your potassium, kukunin niya si chlorine. Okay, to predict the product of this reaction, magkakaroon ka ng CuOH2. Tama, kasi dalawa to. 2 plus yung charge ni copper. So meron dapat na 2 sa baba ni hydroxide. Plus, si potassium, kukunin si chlorine since pareha silang plus 1. So KCl. So since hindi balance yung reaction, balance natin. Magkakaroon ka ng 2 dito, tapos 2 dito. Yan, balance na siya. Okay? Nagets ba? Pag nalilito sa charging, ikalasin nyo yung atom. Kalasin nyo yung compound. Pwede nyo naman gawin yan pag nalilito kayo sa charging. Okay? Clear? Clear ba tayo, Sam?
Yes po, sir. Yes po. Okay. Si Mafi ay nagpipilik mata na. Clear ba tayo, Mafi? Masyado bang mabilis? Sakto lang? Sakto lang po. I think this is the last example. Ay, hindi pa. Meron ba? So, dinami ako example para magets niya. For this one, sige, si Sam, ulit. Sam, ano yung type of reaction? Wait muna, sir. Single replacement po, sir. Okay, single replacement. Kaya bang palitan ni hydrogen si magnesium? Medyo balik tayo doon sa activity series. Kaya bang palitan ni magnesium si hydrogen, brother? Balik tayo sa activity series. Asan si hydrogen, Sam? Ito. Si magnesium. Ito. Kaya bang palitan ni magnesium si hydrogen? Tanda mo, may Yes. HCl ka. Tapos meron kang magnesium. Kaya ba niyang palitan? Yes po, sir. Kaya niyang palitan. Okay, pag hindi, edi bawal. For example, No reaction. yung hindi siya magnesium but rather platinum. Ano mangyayari, Sam? Kunwari, ganyan yung reaction mo, Sam. Ano mangyayari dyan? No reaction. Okay, so Opo, magkakaroon sir. ka ng no reaction. So ito, technically, guys, si copper, si mercury, si silver, si platinum, tsaka si gold, technically, they are immune with acid attack. Okay, so hindi mo sila pwedeng i-corrode using acid. Pero prone pa rin sila sa oxidation. Hindi lang sila prone sa acid attack. Okay, nasa na ba tayo? Ito. So, since papalitan mo lang, edi Mg, since si Mg, 2 plus yung charge niya, si Mg is part of group 2 ha. So, 2 plus yung charge ni Mg. MgCl2 plus H. Sir, ano yung H natin? Sige, si Sam. Kung nakikinig ka kanina, Sam. Si H ba? Ano siya? Is it a diatomic molecule or not? Diatomic po, sir. Okay. So, pagka kinalas mo siya, kailangan lagi siyang H2. Okay? Balance ba yung reaction natin? Hindi. Maglagay tayo ng to dito. Okay? Nagets? Clear? Sigurado kayo ha. Okay, last two. So we have here KClO3, pero na-example ko na pala to. Sorry, wag na, skip na natin yan. Nasa example yan. Nandito yan. Ito yan. Ito siya. So skip na natin since nasa example siya. Si ano na lang. Si AlBr3 plus Cl2. Kaya na ba tayo? Si Mafi. Ano to, Mafi? Single replacement, double replacement, Replacement. single replacement. Okay, so punta tayo ng activity series. Kaya bang palitan ni chlorine si bromine? Punta ng activity series. So ito si chlorine, Sure, di ka makita. Ayan. tapos ito si bromine. Kaya ba niyang palitan, Mafi? Kaya bang palitan ni chlorine si bromine? Pwede po. Pwede. Kaya niyang palitan, no? Okay? So, papalitan natin Al, since ang charge ni aluminum, part siya ng group 3, 3+, AlCl3, kasi si Cl ay negative 1. Okay? Plus, kung nakikinig ka, Mapi, si bromine ay part of your diatomic molecule or hindi? Part po. Ano? Dapat, Br2 to. Okay? Two. So, balance ba? Hindi. Hindi pa. Mama, please, wait. On mic po ako. 2, 3. Yan, balance na siya. For a while lang, guys. May tumatawag lang sa akin.